receiving a kingdom unshakable. So therefore we worship God in reverence and in fear. We're just like little lambs surrounded by the wolves, but I will have no fear. My shepherd is the Lord. The waves are strong and high. My boat is about to sink. There's no escape this time, but I'm not troubled still. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are the living God. Your kingdom will remain forever. It will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. Let's lift him up, church. We're just like little lambs surrounded by the wolves, but I will have no fear. My shepherd is the Lord. The waves are strong and high. My boat is about to sink. There's no escape this time, but I'm not troubled still. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are the living God. Your kingdom will remain forever. It will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. You are the living God. Your kingdom will remain forever. It will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. Your kingdom is from everlasting to everlasting, and your dominion will endure to all generations. I know you're always there whenever I'm about to fall. You raise me up and you will never let me go. You are the living God. Your kingdom will remain forever. It will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. You are the living God. Your kingdom will remain forever. It will be unshaken. I put my trust in you when there's a storm ahead. Your word will make me stay unshaken. Yes, hallelujah. We wait for your kingdom to return. We wait for you to rule here on earth, to rule in justice, to rule in righteousness. You, our King of Kings, and your name is Jesus. Your name is Jesus. For love is crucified. Oh, for love the Father gave. For only love could make a way. And oh, for love the heavens cried. For love is
Kaya tayo po ay talagang nananatiling matikas, naharap po sa Panginoon. Alam ko po na maraming pagsubok na dinaanan, pero pagdating sa araw na ito, kailangan po kalimutan nating lahat yan. Amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Jesus Christ is more than a healer. He's more than a deliverer. He's more than a lover of souls. He's more than a caregiver. He's more than a great provider. He's more than a healer, but a miracle worker. Lumalabas mo yung word of wisdom because meron pong church crisis na makikita natin biglang lalabas po ang kalooban ng Panginoon. The Holy Spirit, yung decision ng Holy Spirit palalabasin po sa bibig nung merong regalo po ng word of wisdom. The word of wisdom are words spoken directly by someone to help the church in a specific crisis, to help the church surpass challenge, to help the church solve any problem arising inside the body of Christ. Ano man ang kasalanan mo, gaano mang kabigat ito, I guarantee you, my friend, nandoon pa rin ang habag at biyaya ng Diyos sa iyo at handa ka po niyang patawarin anumang oras, anumang sandali. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan na walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Purihin po, Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa mga international and extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po ngayon upang makiisang maghandog sa ating Diyos sa buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Salamat po sa ating Diyos at muli po tayong nagkita-kita ngayon. Sabi mo naman sa katabi mong, kay ganda ng umaga. Yan. Alright, tayo po ay magbabasa ng ating pong aklat. Isaiah 12, 1, 2, 3. And in that day you will say, O Lord, I will praise you. Though you were angry with me, your anger is turned away, and you comfort me. Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid. Everybody say, not be afraid. For the Lord is my strength and song. He also has become my salvation. Therefore, with joy, everybody say, with joy, you will draw water from the wells of salvation. Amen. Tayo pong lahat ay niligtas ng Panginoon. Noon tayong nilubog sa tubig, pagbangon po natin, nilinis na yon. Kaya ngayon tayo unti-unting tinuturuan ng Lord kung paano talagang tayo ay magiging akma sa kanyang pagiging Diyos. Ngayon, nagawa natin ang bagay na akma sa ating Diyos na buhay na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya ngayon, ipipresent natin ang sarili natin sa Kanya nang walang halong anuman kasalanan sa ating puso't isip. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo sa lakas na ibinigay niyo po sa amin na kami po magkadalo sa gawain ito. Hinihiling po namin ang basbas mo. Basbasan mo po kaming lahat, Lord. Patawarin mo po kami sa kung ano pa mga nagawa namin pagkakamali.
mga pagkukulang sa iyong gawain o dili kaya ay mga kasalanan. Linisin mo po kaming katulad mong malinis, O Diyos, sapagkat nais namin ng aming pagsamba ay inyo pong tanggapin sa iyong trono sa kalangitan. Kaya Ama, hinihiling namin, Lord, na ibuhos mo masaganang pagpapala ng Espiritu Santo sa amin lahat at samahan mo po kami. Dalangin namin ang aming beloved Bishop, Lord. Siya po ay gamitin mo mightily. Kung paano mo siya ginagamit lagi-lagi sa amin, ganun mo rin po siya gamitin ngayon. Ang iyong banal na Espiritu Santo ang magdwell sa Kanya and give Him the double portion of your anointing, O God. Nagtitiwala po kami, Lord, ng panibagong kalakasan ang ibibigay mo sa amin lahat. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. The Lord our God is the same yesterday, today, and forever. If He is miraculous before, He is miraculous now. If He is powerful before, He is powerful now. Let's praise the Lord, church. Sometimes I wonder, is He faithful? Does He see me in my trouble? Does He understand? Sometimes I question if He's able. Can He rescue? Can He save me again and again? But when I look back, did He move every mountain? Did He part every sea? Yes, He did. So yes, He can. Did He defeat the darkness? Did He deliver me? Yes, He did. So yes, He can. Yes, He did. So yes, He can. Sometimes those voices try to tell me I'm forgotten and I'm fallen too far from His hands. But I know what kind of God He is, and I'm trusting in His promises and believing and singing. Yes, He can. Did He part every sea? Yes, He did. So yes, He can. Did He defeat the darkness? Did He deliver me? Yes, He did. So yes, He can. Yes, He did. So yes, He can. I've seen too much now, I can't deny. He's gone through every single time, from the beginning until the end. He did, He will, He can. Oh, hallelujah! Did He move every mountain? Did He part every sea? Yes, He did. So yes, He can. Did He defeat the darkness? Did He deliver me? Yes, He did. So yes, He can. Did He move? Did He move every mountain? Did He part every sea? Yes, He did. So yes, He can. Yes, Lord. Did He defeat the darkness? Did He deliver me? Yes, He did. So yes, He can. Yes, He did. So yes, He can. Yes, He did. So yes, He can. Hallelujah! We rely on the power and the faithfulness of the Lord. He is a guaranteed pathway to our victory. Your power and might rest in your hand. None can withstand you. Your presence beats the enemy. Pathway to victory. Hallelujah. Remember all He's done. Hallelujah. May His kingdom come. We rise together in one name. Praise to the Most High. Seek the Lord and
myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Here I am, here I stand, Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hands. I give myself away. I give myself away so you can use me. Surrender. Give myself away. I give myself away so you can use me. Life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Sabay-sabay natin sambahin ang ating Panginoon. Nakaluhod ang mga puso. Punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng kababaan. Tinataas ka namin at tinadakila. Here I am to worship. Here I am to
Salamat po, Diyos. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. At muli mo kami dinala sa lugar na ito upang purihin ka, sambahin ka, at muli mag-aral ng iyong salita. Tulutan mo, O Diyos, Ikaw mismo siya manguna sa amin sa magitan ng anointing mo, Lord. Mula sa akin patungo sa lahat na makikinig sa araw na ito, Ama. Buksan mo, busod isipan namin, O Lord, para malaya, O Diyos, na maintindihan namin ang lahat na sasabihin mo po. Hindi lamang namin makuha, maintindihan kung dito'y may pamuhay namin, Panginoon ko. Alam mo, O Diyos, ang dinadala ng bawat isa, mga kabigatan, O Lord, na alam kong kaya mong palitan ang kagaanan, Panginoon. Mga takot, Panginoon, na kaya mong palitan ang pananampalataya, Ama. Kapadaluin mo po sa umagang ito, Lord, ang comfort sa puso ng bawat isa habang nakikinig kami na iyong banal na salita, O Diyos. Pakalinisin mo kami lahat, Lord, para maging karapat dapat po, O Diyos, sa iyong banal na salita. Maraming salamat, Lord. Maasa kami ng tagumpay sa araw pong ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Now, the book of Matthew 26, beginning from verse 20, when evening had come, he sat down with the 12. Now as they were eating, he said, "Assuredly, I say to you, one of you will betray me." And they were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to him, "Lord, is it I?" And he answered and said, "He who dipped his hand with me in the dish will betray me. And the Son of Man indeed goes just as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man if he had not been born." And our subject today is entitled, "The Table of Transparency." And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Now, last Sunday, after I preached, I asked the Lord, what topic should I focus on for next Sunday, which is today, since it is our communion. And the Lord gave about Judas, who was one of the 12 disciples of Christ, who lived and witnessed all the works of Christ for 2 or 3.5 years. He sat with Christ and the 11 disciples during the Last Supper. And in John 13, after the Last Supper, while the Lord Jesus Christ was washing their feet as part of their traditional foot washing, this is what the Lord Jesus Christ said. John 13:10-11, Jesus said to him, "He who is bathed needs only to wash his feet, but is completely clean, and you are clean, but not all of you." Verse 11, "For he knew who would betray him, and therefore he said, you are not all clean." Now these verses indicated that the Lord Jesus Christ was giving his disciples a hint that one of them would betray him. Now, meanwhile, in the book of Luke 22:10-11 says, "And he said to them, Behold, when you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water. Follow him into the house of which he enters. And then you shall say to the master of the house, the teacher says to you, Where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples? And then he will show you a large furnished upper room, and there make ready upper room." Now, about 20 years ago, Pastor and I
together with my mother-in-law, si Mama Rosie po, and Deaconess Marlene, who sponsored our trip to Israel, came to know through our Jewish guide, yung tour guide po namin, that the upper room or Synacle, ang tawag doon Synacle or upper room, where the Last Supper was held, was one of the most prestigious and sacred place in Israel. Medyo malaki po siya, maganda po siya. Actually, hindi po siya event place. Sometimes, ginagawa nilang parang synagogue. Yun po, yung lugar na yon. Pero very sacred po sa kanila. It is a 2-story building and the upper room being the site of the Last Supper. Sa taas ginawa. Sa baba po, the lower floor is in-associate ito po sa tomb ni David. Kung bababa kayo sa hagdanan sa ilalim, nandun yung tomb ni David po, King David. Now, during the communion, while the 12 disciples with our Lord Jesus Christ, this is what the Lord said to them in Matthew 26:20-21. When evening had come, He sat down with the 12, and now as they were eating, He said, assuredly, sinigurado niya, I say to you, one of you will betray me. Well, actually, hindi ko pa na-topic sa communion about Judas. Ngayon lang po. For information, this table where they sat can be called, number one, the table of unity. Yung table na yung mismo po ay pwedeng tawagin table of unity because He united them by breaking the bread and giving it to His disciple as part of His body. And second can be called the table of declaration of His death at the cross. It symbolizes the bread and the wine. And also can be called the table of sorrow and grief and sacrifice because of the manner of death and sacrifice of life that He has undergone at the cross of Calvary. And we can also call that table the table of reconciliation between God and man. Because the wine signifies the blood of Jesus Christ that takes away the sins of the world, that people may be reconciled to God. But most of all, we can call it the table of transparency or the table of laying your cards. Ibig sabihin po, pag sinabing laying your cards, ito pa yung ginagamit sa poker. Yung larong poker po, where players typically keep their cards hidden until the end of the game. Tinatago yung kanilang kartada, ang tawag nila doon. However, what I mean is transparency of revealing what is in your heart. Pag sinabing transparency, sasabihin mo talaga kung ano nasa heart mo, sasabihin mo nasa puso mo. With open and truthful, without hiding any secret dito sa ating heart. Without ill feeling, walang sama ng loob, without grudge of sentiment. Kung meron man, ay kailangan sabihin po against another who sits with you o dito po sa table na ito, na table of what we call transparency. In other words, yung table na yung tinawag kong table of transparency kasi kailangan po sa lahat ng table na upuan natin, transparent lahat ang nandoon po, nakaupo doon. Walang lihiman sa madaling sabi. Kung ano nasa heart, sama ng loob, sabihin doon sa table na yon. O kung di man kayong dalawa, sabihin mo sa kanya bago kayo umupo sa table na yon. Kasi dapat po, ang table na yan ay maging table of communion or table of reconciliation and table of salvation of souls, as a matter of fact. Dahil po sa table na yung ginanap, ang Holy Communion, which is it signifies the blood or the body of Christ and His blood that takes away the sins of the world para ma-reconcile ang tao sa Diyos. Now the question is, why did the Lord Jesus Christ lay His card on the table by saying to His disciples, assuredly I say to you, one of you will betray me? Bakit siya naging very open sa orsa yon? For information, because for 3.5 years, the Lord Jesus Christ sat with the disciples at the table of hypocrisy. Table of hypocrisy in the sense na may kasama silang hindi naman totoo ang nasa heart. During their breakfast, their lunch, their dinner, and even snacks, while He knew beforehand that Judas will betray Him. Kaya yung kainan nila na yon, ang dinner, lunch, and breakfast, parang table of hypocrisy dahil may isa doon talaga na hindi naman talaga tapat sa kanyang puso po.
As a matter of fact, in John 12:4-6, nagpahiwatig na ang Lord. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, "Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor?" Ito yung may babaeng pumasok po, tapos nagbuhos ang pabango sa paa ng Lord. This he said not that he cared for the poor, but because Judas was a thief. Si Judas po yan. Judas was a thief. Kasama ng 12, nandoon po. Siya yung nagsabi, sayang, bakit binuhos yung pabango na yan? Sana binenta na lang para maging pera. And had the money bags. Siya may hawak ng money and he used to take what was put in it. In other words, hindi lang kupit ito eh. Lahat kinukuha niya mga kapatid na nilalagay dun sa box na yon. Meaning for 3.5 years, Judas had been sitting with the Lord Jesus Christ and the 11 disciples at the table of hypocrisy because of the evil things that were hidden in his heart. And I know that majority of us are sitting at the table of hypocrisy because most of the time, unknowingly, we are always sitting with somebody at the table, eating, chatting, fellowshipping with them, with somebody who is against us. Nakaupo ka doon sa table na yon na hindi mo alam, may kasama ka doon against sa'yo, meron sama ng loob sa'yo, at ganun din may envy sa'yo, may jealousy sa'yo, at someone na sabihin natin silently mad at you, pero kasama mo, tumatawa siya, nakikisa sa'yo, pero nandoon po at meron laman ng heart. Hindi siya transparent po. Kaya pag hindi transparent ang nasa table po, yan ang table of hypocrisy ang tawag po. Now, going back to our story, for 3.5 years, Judas played a neutral role between Satan and the Lord Jesus Christ. Nag-neutral po siya. However, during their last supper, the Lord Jesus Christ broke the hypocrisy of Judas by laying his card on the table. Sinabi niya mismo, one of you will betray me. Isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Then all of the disciples were surprised. Lahat sila, nagulat sila. They're wondering why, Lord. They know themselves na sila po ay matapat sila sa Lord. At sabihin natin, gumagawa sila maigi for the kingdom of God, na talagang hardworking sila sa kingdom of God. And all of a sudden, ang Lord biglang magtatanong ng sabihin natin parang offensive question ng ating Lord. Kaya ang sagot nila, Lord, is it I? Ang sagot yung iba. Isa rin, is it I, Lord? Is it I? Is it I? Is it I? Yung 11 lahat na nagtanong. Ang nagtataka sila, is it I? Ako ba, Lord? Ako ba, Lord? Ako ba, Lord? Lahat sila nagtanong ng ganon. And surprisingly, even Judas nagtanong pa din. Matthew 26, 22, 26. Ganyan po mga Judas, kunyari lang. And they were exceedingly sorrowful. Each one of them began to say to him, Lord, is it I? Next verse. And he answered and said, he who dipped his hand with me. Sa Tagalog kasi ipagsaw-saw ko eh. Dito po hindi, parehas sila sabay. With me in the dish will betray me. The Son of Man indeed goes just as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man if he had not been born. Mabuti pang hindi na pinanganak yung taong yan kaysa binitray ako o binitray yung salita ko o binitray anything about Jesus Christ. Next verse. And then Judas, who was betraying him, answered and said, Rabbi, ako po ba yun? Nagtanong pa rin siya. Siguro yung 11 nagtanong, Lord, ako ba yun? Yung isa rin, Lord, ako ba yun? Isa, Lord naman, ako ba yun? Ako, ganun tanong. Pagdating kay Judas, Lord, ako ba yun? Yun na tanong niya. Kasi alam niya siya mismo yun eh. Lord, ako ba yun? And he said to him, you have said. Sinabi mo. Direct to the point. Transparent. Ikaw yun. Yan ang sabihin, no? Verse 26. As they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to the disciples. So binigay yung tinapay sa mga disciples. I believe including Judas. Binigay sa kanya yung tinapay po and said, take it, this is my body, which is broken for you. Ayon sa 1 Corinthians 11. In other words, doon tanggapin niya yung tinapay, pati si Judas tinanggap niya. Dalawa pong conclusion na iba. Sa ibang komentary, sinasabi nila na hindi kasama si Judas, pero sa akin po, kasama pa rin si Judas po. Kasama siya na siya po yung nakipag-communion pa rin siya, samantalang tukoy na kung sino siya. Pero sumama pa rin siya. Ganun kakapal ang muka ni Judas.
nakuha po natin. Now, why does God hate hypocrisy? Bakit ayaw ng Lord? Because hypocrisy is a great lie. Yan po'y malaking kasinungalingan po. Although you are not speaking, hindi ka nagsasalita, but deep inside your heart, against ka rin sa tao po, lying po yan. Naglalay ang heart mo dun sa taong kaharap mo. And because hypocrisy is lying to the person who's sitting with you at the table. Nagsisinungaling ka rin sa kasama mo. And the worst, you are lying to yourself. Hindi ka tapat sa sarili mo. Nagsisinungaling ka sa sarili mo dahil sa ginagawa mo po. And the worst about hypocrisy, it will lead you to betrayal. Sigurado maghuhudas ka pag ikaw po ay nagkaroon ng hypocrisy sa harapan ng table, hindi ka naglay ng cards at hindi mo sinabi na sa loob mo, isang araw, maghuhudas ka. Sigurado yun. Luke 22:3. Why? Then Satan entered Judas. Literally, ibig sabihin, Satan entered Judas, pumasok kay Judas, son named Iscariot, who was numbered among the 12. However, sa isang version po, sa New King James, and supper being ended, the devil Satan, having already put it into the heart of Judas Iscariot. Sa isa po, pumasok si Judas, dito po, yung pong paghuhudas ay in-inspired na niya, ito pong si Judas, to betray him. So in other words, once you betray a good person, you are inspired by Satan. Tandaan niyo po yung basta paghuhudas po, ang espiritong nandun, hindi mga demon spirits, hindi po. Yung leader ng demon spirit, si Satan po ang nandun once na ikaw ay naghuhudas. If you're non-believer ka, and you'll betray a good person, Satan is in you. Pero kung ikaw believers po, hindi pwedeng pumasok sa atin Satan, but you are inspired by Satan. Once na ikaw ay nag-betray ng kapwa mananampalataya mo. Ganun kabigat ang betrayal sa isang Christian po. Ganun kabigat. Kasi sinabi ng Lord, mabuti kang hindi ka na pinanganak kaysa pinanganak at binitray mo ako, binitray mo kapatid mo. Kasi sinabi ng Lord sa Matthew 25, ano man ang gawin sa inyo ay ginawa sa akin. Ang ginawa sa akin, ginawa sa inyo. Yun ang sabi ng Lord, because we are one body with Christ. And we are the body of Christ. And He is the head of the church. Kaya iisa tayo ng Lord. Now, what are the reasons of betrayal? Bakit naguhudas ang tanong ngayon? Well, maybe because you fear that he might get mad kung maglay ka ng cards, or truly talagang masama intention mo sa kanya, kaya ayaw mong sabihin talaga yung nasa heart mo. Or maybe because of money, because of position, because of status in life, because of envy, because of jealousy, ill feeling, misunderstanding, conflict, or sentiment in heart. Kanya naguhudas ang tao po. And with these reasons, you will not surely lay your cards on the table. Pag may ganyan ka, hindi mo ilalabas yan, sasarilinin mo. And will definitely lead you to a point of betraying that person fueled by Satan. Yun po ang mangyayari. Sigurado. Once na may nakatago dito po, ano man nakatago dito, kaharap po nandiyan dyan, hindi ka naglay ng cards, hindi ka naging transparent sa kanila, malamang po, ipaghudas mo kesa sa hindi. For your information, in Matthew 24:10, this is what the Lord Jesus Christ says. After He said about the signs, He said to some mabigat na sign. And then many will be offended. Offended sa isa't isa, offended sa Lord, marami meaning po. And will betray one another. Alam niyo ito, iba sinasabi sa tribulation, pero iba po sinasabi during, ngayon po, sa oras natin ngayon, many will betray one another po. Marami maghuhuda sa isa't isa po. Sinasabi nito because during persecution, ituturo ka bilang Judas, ituturo kang gano'n para siya ma-persecute, ikaw hindi. Pero sa akin po, kapatid sa ibang commentator, nire-refer nila sa ngayon po. Marami ang naguhutasan ngayon po sa mga kapatiran po. Marami po. Sa loob ng church. I'm not talking about outside the church. I'm talking about inside the church. And for your information, not only hudasan Sa mga churches, sa ibang churches, may corruption na po ngayon. Akala ko doon na sa flood control. Pati pala sa loob ng church, meron po na corruption ang nagaganap po sa bibili ng church, overprice nila. Sa pating ito, pinapaalam sa atin ng Lord, yung maghuhudasan sa isa't isa, isang sign po yan sa last days.
and will hate one another po. Magkakaroon ganon. But we may observe that Judas played a neutral role for 3.5 years doon sa kanilang grupo sa ating Panginoon. Paggawain sa Lord, siya, ang sipag niya, ministry, okay siya, matapat siya, he really work hard talaga. Gawa si Judas, gawa doon nga dyan. Kasi para sa Lord yun talagang side siya ng Lord, sa madali sabi. But when it comes to money, doon siya sa side ni Satan po. So namamangkasi sa dalawang ilog talaga. Sa Lord, paggawain, pag sa pera kay Satanas. Nag-neutral po siya. Marami po, ang ganyan po, na walang kaaway dahil neutral siya. Pagharap yung isa, good siya, bad yung isa. Pagharap naman yung isa, bad siya, good yung isa. Ganun po yun. Marami ngayon po. Now, the other kind of neutral ground, yung pong, is that both of them okay. Para sa kayo okay, you don't care about their issues. Wala akong pakialam sa issue ninyo. Okay kayo pareho. Yun po isang neutral po. Kung titignan mo, parang okay, but it's not okay. It is not okay. Why? Yan ang tanong. Because there's no neutral ground for Satan. Walang neutral sa kanya. Kahit hindi mo siya kalabanin one day, yan taon nga gamitin niya ay kakagating ka niyan. Sigurado yan. Why? Yan ang tanong. Because it is the spirit that controls that person. Yun ang kumukontrol sa kanya. For example, Philippines. Ang Philippines po, neutral country po yan. Neutral tayo sa Japan, neutral tayo sa China, neutral tayo sa US, neutral tayo sa lahat po. Tayo nakikialam sa gera nila tayo, basta neutral tayo. Wala tayong kalaban. Nabatali sabi. Huwag tayo lumayo. Gayon lang eh. Tayo, ang tagal na, neutral tayo sa China. Nakipag-deal pa tayo talagang kaibigan natin ng China. Ngayon, ang ginagawa sa atin? Ayun, inaanggit po ngayon mga kapatid. Pinobomba yung mga mangingisda natin, pinalas, binobomba ng tubig. Yung pa po, naputulan pa ng daliri po. Neutral tayo, neutral. Kaya wala po neutral dyan. Likewise, yung mga tao, hindi, ayoko sa neutral ka, dito ako sa gitna, para hindi ko siya makalaban. Huwag po niyong gawin. God hates being neutral, especially when it comes to good and evil, when it comes to right and wrong, when it comes to lies and truth. Wala po. You must choose between the two. Doon ka sa good o sa bad. Doon ka sa right o sa wrong. Doon ka sa true o sa false. Alin lang dyan ang bibiriin mo. Hindi pwedeng mag-neutral po tayo. But the problem is sometimes, and maybe most of the times, what seems wrong to us is right before God. Kung ano yung tama sa atin, ay mali pala sa Lord. Ako ano may mali sa atin, ay tama pala sa Lord. May mga ganun po. In the same way with good and evil and truth and lies. Pares din po. Meron sa atin po ay truth, pero sa Lord po ay lies. Meron lies sa atin, truth pala sa atin Lord. So this means that there is no true basis of distinguishing good from evil, right from wrong, tsaka in truth and lies, except the Word of God alone, no less, no more, as it is taught by your church. Kung anong tinuro sa atin, dun ang tatayuan po natin, yun ang tutuntungan natin, at yun ang paniniwalaan natin mula po dito sa salita ng Diyos na unawaan po natin. That's why for God, there's no neutral ground. Walang neutral ground sa atin, Lord. Mainly in doctrine. Kung mapupunin nyo, Galatians 1, 8-9, this is what Paul says. But even if we, kahit kami, or an angel, imagine angel na nagturo from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Pag may nagturo sa inyo ng ibang gospel, hindi katulad tinuro namin, kahit kami mismo, isa sa amin dito nagturo ng iba, ibig sabihin nun, kahit ako nagturo ako ng tama, tapos biglang kumakampi, tuturo ako ng mali, sumpain daw, yung sabi ng Lord. May mga pastor tayo, extension churches, iba sa tinuturo natin dito po, sumpain daw. Yun, basta sa gospel po. Wala pong neutral dyan. Yan po, the gospel is the power of God to salvation. Kanya kailangan nyo, kung anong tama, dun po tayo. Tayuan nyo. Kasi number one signs before the coming of the Lord is deception. And number one. Pag sinabing gospel, kailangan stick po tayo. Next. So now I say again and again and again. If anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Sumpain ninyo pag may nagturo ibang gospel. Sino sinasabihan dito?
Mga Jewish people ang sinasabihan dito. Kalahi niya sinasabihan dito. Kasi may nagsabi doon, may nagturo sa Galatians, na kailangan circumcise mo na bago ka ma-save. Sabi niya, hindi. Kailangan ng gospel. Hindi circumcision, kundi gospel ang kailangan. Pwede niya sabihin, pwede naman circumcise saka gospel. Pagsamahin na natin. Hindi pwede. Gospel lang. Gospel alone will save you. No less, no more. Yun ang sigaw ni Paul. No neutral. Walang neutral. Kasi sabihin nyo, ibang church, salvation nila, ganon. Sa atin ganito, medyo may konting pagkakaiba, pwede na rin yan. Hindi pwede yun. Eksakto mismo, walang neutral. Kung anong tama, kung ano eksakto, yun mismo ang susundin po natin. Nakukuha po ninyo. In other words, for Paul, as far as the gospel of salvation is concerned, choose and lay your cards now. Not behind my back, but in front of me. Ilabas mo ang kartada mo. Dito sa harapan ko. Ganun siya. Not only that, 1 Kings 18:21 is about Elijah. And Elijah came to all the people and said, how long will you falter between two opinions? Hanggang kailan kayo magiging neutral? Sa Lord kayo minsan kay Baal kayo, minsan kay Lord kayo, minsan kay Baal kayo, minsan sa Diyos kayo, kay Baal kayo. Ganun ang ginawa nila. Ano sabi niya? If the Lord is God, follow Him. But if Baal, follow Him. Sino ang Diyos sa inyo? Yung nasa langit o yan Diyos-Diyosan? Kung nasa langit, sumunod kayo. Diyos-Diyosan, sumunod kayo. Walang gitna. Hindi pwede ang gitna. And even Joshua, in the book of Joshua 24:15 says, and it seems evil to you to serve the Lord. Evil ba sa inyo mag-serve sa Lord? Choose for yourself this day. Pumili kayo, wala neutral. Whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, next, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Sinabi niya, pumili kayo, yan Diyos-Diyosan o yung Diyos na nasa langit, Diyos na ninuno ninyo. Tumahimik sila. Pero bandang ulit sila na doon kami sa Diyos, na maglilingkod kami sa tunay na Diyos. Pero ano sabi niya, kung maglilingkod kayo sa tunay na Diyos, tapon mo yung isa, yun yung sinasabi ko. Pagpipili ka, dalawa na neutral, tatapon mo yung isa. Hindi pa pwedeng pinili mo, pero tinago mo pa rin yung isa. Hindi pwedeng ganon. Pinili mo ang Diyos, nakatago pa rin Diyos-Diyosan sa'yo. Hindi pwede. Likewise, sa tao. Pag pinili mo isa, iwan mo yung isa. It's a hard preaching. I know. But it is true. Yan po ang truth at wala tayong magawa. Hindi pwede sa Christian, iniingatan tayo ng Lord kanya ganyan. Mamaya malalaman niyo kung bakit. But as for me, eto na, hindi niya siya pumili eh. Kung sinabi niya agad, hindi niya pinipili yung mag-anak niya. Oy anak, kanino ka ba? Sa Diyos-Diyosan, tunay na Diyos. Oy asawa ko, kanino ka ba? Walang ganon. At yun, huwag niyong gagawin, mga magulang. Huwag niyong gagawin. Dahil sa araw magugulat kayo, iba-iba kayo ng pananampalataya. Sa loob ng pamilya, iba-iba kayo. Nangyayari yan. Alam ko nangyayari sa inyo. Marami sa inyo born again God. So God be the glory, pero yung mga anak mo, iba. Why? Kasi pinipili mo. Bata pa sila, Pastor Les, hindi ko sila pinipili. Dito tayo. Sinabi ko sa kanila. Ito ang totoo, dito tayo. Kasi hindi mo dapat bigyan ng pagkakataon ang devil sa kanila po. Hindi to freedom of religion. Kaya pabayaan mo silang pumili po. Yan ang mangyayari sa inyo. Labo-labo kayo sa loob ng bahay pagdating sa ganyan. Doon yung sinabi ng Lord. Naparito ako para mag-cause ng division. Why division? Bakit division? Kanya ako dumating. Kasi meron panig sa akin, meron hindi panig sa akin sa sambahayan nyo, meron iba hindi panig sa akin, yung iba panig din. Kagulo. Kasi iba kayo sa loob ng bahay, kaya division niya, baka hindi nyo alam. Pagdating doon sa pinaka-importante sa lahat, divided kayo. Imagine that. Yan ang, huwag kayong magagalit. One of the worst thing na pwede mangyari sa family. Divided kayo sa loob ng church. Yung pwede sabihin, hindi, parehas din yun. Hindi parehas yan. Iba yan, my friend. Magkaiba yan. Hindi, pre-preho lang yan. Hindi pre-preho yan. Magkaiba yan, my friend. Magkaiba. Andyan pa ba kayo?
Lalo nito. Then Moses stood in the entrance, kagagaling niya sa taas, binigay yung 10 Commandments sa kanya, nasa bundok siya, masaya siya, dala niya yung 10 Commandments. Mamaya, binulungan na siya ng Lord, oy, tinan mo yung mga tao doon, ayun, sumasamba na sa Diyos-Diyosan. Baba siya. Naggalit, umagat niya, pinukol niya. Yung tablet, pinukol niya sa kanila, binasag talaga, sa galit niya. I mean, 40 days siya nag-fasting nga naman doon para makulay utos ng Diyos. Pagbaba niya, nakita niya, may Diyos-Diyosan itong mga Israelites. Ano sinabi niya? Whoever is on the Lord's side, come to me. Pili. Hindi pwede neutral. Diyan kayo sa Diyos-Diyosan, golden calf, diyan kayo. Dito kayo sa tunay ni Diyos, dito kayo sa akin. Yun ang sabi niya. Come to me. And all the sons of Levi, lahat ng mga manggagawa, gather themselves together to Him. Sa mga manggagawa, dapat alam nyo kung saan kayo sa side. Mga manggagawa, dapat alam nyo kung saan kayo sa side. Kay Moses kayo. Naunawaan mo ba natin? Ito mabigat. Next. And he said to them, thus says the Lord God of Israel, let every man put his sword on his side. Kayo, pinili nyo ako? O sige, labas yun ang espada nyo. Lahat, sandata, labas. And go in and out from entrance to entrance. Bantayan nyo yung mga entrance itong lugar na ito. Bantayan nyo lahat. Throughout the camp. Next. And let every man kill his own brother, every man his own companion, si friendship, and every man his neighbor. Kill them all. Nakakatakot naman yan. Ganun po siya sa Old Testament. Ganun po talaga. Ayaw niya ng invite. Kanya nga walang purgatory. Ayaw niya ng in-between. Ayaw niya, Christian bika ka. Ayaw niya. Kung Christian ka, diretso, Christian ka. Kung non-Christian ka, dito ka, sa kaliwa ka. Kung Christian ka, diretso ka, dito ka. Ganun sa Lord. In fact, in the New Testament, sa Old Testament yan, sobrang brutal. Madali sabi, kahit kapatid sa laman yan, patayin mo, hindi sumayad sa Diyos. Patayin yan. Ganun ang Lord. Sa 2 Timothy, sa New Testament, ano naman ang ginawa? 3:5. Having a form of godliness. Nasa kanya, kunyari, nagbait-baitan, nagbabanal-banalan, but denying its power, unholy siya from such people. Turn away! Lumayo kayo sa kanila. Yung mga nagkukunwari na banal, pero hindi talaga banal, lumayo kayo. Yun ang sabi ng Lord. Romans 16:17, hindi naman pinapapatay, pinalalayo lang. Next. And now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learn. Pag sinabing doctrine, not only the doctrine of salvation, the Godhead, pag sinabing doctrine, katuruan, lahat ng katuruan dito sa atin, which you learn and avoid them. Ano sinabi ganon? Note those, note them, avoid them. Iwasan ninyo at markahan ninyo pag ganyan ang isang mananampalatayan to God be. Kahit to God be the glory and yan, pag nagkokos ng division, nagkokos ng offenses, markahan ninyo, iwasan ninyo. 2 Thessalonians 3:6, Amplified. Now, we command you. Ay, wala nang pili. Sige, piliin mo, kualin dyan. Sila Joshua may pili pa. Ito, walang pili ito. Wala kayo na po na walang pilian. Kay Moses may pili. Who is on the Lord's side? Dito kayo. Hindi sa Lord, dyan kayo. May pili. Kay Elijah, may pili rin. Kay Baal, sunod kayo. Sa Diyos, sunod kayo. Pilian. Kay Joshua, ako, saan gusto nyo? Tunay na Diyos, dyan kayo. Kay Baal, dyan kayo. May pilian. Sa New Testament, wala kayo na po na. Walang pilian. Walang pilian. Kanina sinabi agad, pag ganyan kapatid mo, iwasan nyo. Ngayon naman, we command. Inuutos ko sa inyo, believers, saints, to God be the glory, in the name of our Lord Jesus Christ. Ginamit pa pangalan ng Lord. And by His authority, the authority of Christ, that you withdraw, lumayo kayo, and keep away from every
brother and sister na ano? Next. Who leads an undisciplined life and does not live in accordance with the tradition and teaching that you have received from us. Imagine that. Namumuhay na walang disiplina sa sarili. Ibig sabihin nun, talagang, alam nyo na, kasamaan ang ginagawa. Pagkatapos ay hindi namumuhay ng ayon doon sa tinuro nila St. Paul, tinuro ng church. Ano sabi? Anong command? I command you believers in the name of the Lord Jesus Christ and by His authority that you withdraw and keep away from every brothers and sisters na undisciplined o wala pong disiplina sa sarili. Nakuha po natin? Andiyan ba kayo? Hindi po sinisino yan, kahit sino po yan. Hindi kasi, friends ko to, friends eh. Hindi pa kayo pwede maging friends again. Sabagat iba siya. Iba ka na. May pinili na siya. Pag may pinili siya, yun na pinili niya, ito pinili mo. Tapos. 1 Corinthians 5, 9-11. I wrote you in my previous letter not to associate with sexually immoral people. Next. Not meaning the immoral people of this world or the greedy ones and swindlers, pati sa swindlers. Yung nangungutang, intention talaga hindi magbayad. Nangungutang talaga intention hindi magbayad. Oh, matindi pala yan. Yung mga gumagawa na sa inyo, ha? Or idolaters, for then you would have to get out of the world and human society altogether. But actually, I have written to you not to associate with any so-called Christian brother, if he is sexually immoral or greedy or is an idolater, devoted to anything that takes the place of God, or is a reviler, who insults or is slanderous. Ayan. Mga naninira, wag daw kayo makisama sa mga ganyan. Sa ganyang Kristiyano, wag daw. Sa mga slanderers o otherwise verbally abuses others, verbally ina-abuse yung kapwa niya, huwag kayong makikisama sa ganyang klase ng tao. Yan ang sabi po ng Lord. Or a drunkard, or a swindler, inulit na naman yung swindler. Inulit na naman. Alam nyo sa Facebook, ingat kayo. Marami dyan, yung iba, nakikisaw-saw, ano dyan sa politiko na yan. Pagkatapos nakikisaw-saw siya, bumabanat pa ang mga salita, hindi magaganda. Huwag niyong gagawin. Hindi ka tunay na brother pag ganyan ka, or sister, hindi ka tunay. Dahil ang tunay na mananampalataya, hindi nakikialam sa ganyan. Pirmin yung tandaan, prayer lang. Ang ating pakikialam dyan, no less, no more. Kung hindi, sa Facebook, nagpaparinigan, oh, hindi tunay pang Kristiyano yan. Hindi pa tunay. Why? You have no transparency. Hindi ka transparent. Dapat siya upo kayo sa table, maging transparent ka. Alam mo, sister, ito yan sumawaloob ko siya kasi ito yan. Yan. Alam mo, brother, sumawaloob ko siya kasi ito. Yun ang believers. Yun. Yung pag hindi mo masabi, banat ka sa Facebook, paringgan natin. Nakagano ka pa, tinatype niya. Alam mo, makakaganti rin ako dyan. Isa naman yung pag nabasa, bihira to ka. Hindi ko tinatanong. Sige, gano'n na rin ang mukha. Kristiyano ba yan? Diyan lang yan. Diyan. Naunawaan niyo. Hindi which is Christ, hindi po ganun. Alam ko, meron sa inyong ganyan, kaya medyo malungkot kayo. Huwag ka mag-alala. Tinutuwid ka ng Lord. Sana magmula ngayon, huwag mo nang gawin. Alam mo, kung nakapag-text kayo na gano'n sa kapwa mananampalataya, isa lang sabi mo, sister, brother, I am sorry. It's hard for me to say, I'm sorry. But, I'm really sorry. Tapos na, wala ka na sabihin.
At Paps, isa naman, pabalik din. At sasabihin sa'yo, sorry din sa nagawa ko sa'yo. Magbati na tayong dalawa. Ayun, nasa table of reconciliation and transparency na kayong dalawa po. No neutral. No neutral. As a matter of fact, Holy Communion is not a neutral, sacred event. Hindi po. It is a one-sided event ang communion po. That's why in 1 Corinthians 11, 24, 25, and when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. In these verses, listen carefully. The Lord Jesus Christ emphasizes that we belong to Him because the bread that we partake during communion, yung tinapay na tinatanggap po natin na siyang simbolo ng katawan ng ating Lord ay, yan po yung nagiging dahilan na tayo po yung nagiging member ng body of Christ o tayo po ang nagiging body of Christ po. Kanya yan pong pagbibigay sa atin tinapay na yun, walang pilian po dyan. Binigay ko siya yan, kainin niya, magkaisa na tayo. Huwag na makipag-isa pa sa iba. Tayo na magkaisa at akin ka na. Yun ang sabihin ng Lord. Which symbolizes nga doon sa body of Christ. At sinabi siya ang head naman, which is in the Ephesians 5. Tayo body, siya ang head. So meaning, we are spiritually attached to Him and we definitely belong to Him. Lahat po tayo, sa Kanya po tayo at sa salita po niya. That's why we have no longer have the right to remain neutral. Wala na po. We must always stand on the Lord's side through His Bible. Naunawaan po natin. Doon tayo pirmi sa side ng Lord sa magitan ng Kanyang salita po. Not to mention the precious blood of God used to wash away our sins or the sins of the world. Yan po, Kanya yun ang naging dahilan kaya tayo naging possession ng ating Lord. In 1 Corinthians 6, 19-20, you do not know that your body is the temple of the Holy Ghost who is in you, whom you have from God. You are not your own. Tayo po, hindi na tayo may-ari. Siya na po ang may-ari sa atin. Kaya tayo po dapat pirming nakaside sa ating Lord. Naunawan po natin. Why? For you have bought at a price. Binili ka na through the blood of Christ. Therefore, glorify God in your body and your spirit which are God's. Kaya i-glorify po natin ang Lord sa magitan ng communion na yan, sa magitan po ng pagkain na yan, pati sa dugo na yan, na tayong lahat po ay sa Kanya na po tayo at wala na po yung right para pumunta sa kanan, pumunta sa kaliwa, kundi sa Kanya po. Kung nung tama sa Kanya, tama sa atin. Kung nung mali sa Kanya, mali sa atin. Yun ang ibig sabihin po ng ating Lord. Naunawaan po natin. And we may observe in 1 Corinthians 11:26, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Ano ibig sabihin? Yung Holy Communion po ay pinapaalala sa atin na tayo ay para lang sa Kanya. Para manatili tayo na yung lahat ng mga decision making natin po ay ayon lang sa kalooban niya. Para hindi tayo mapawalay sa Kanya. Why? Para hanggang sa pagbabalik daw niya. Ibig sabihin, continuous mo iisipin, ako'y sa Diyos, ako'y sa Lord, ako'y sa Lord, ako'y sa Lord, doon ako sa Lord's side, sa Kanya, kung anong tama, tama sa akin, kung mali sa Kanya, mali sa akin. Ganun dapat tayo para makasiguro tayo na pagtunog ng trumpet ng Lord ay kasama tayong lahat, aangat po para sa ating Panginoon po. In other words, Kanya tayo iniingatan ng Lord na ikaw maging walang neutral, kundi one side ka lang para makasiguro siya na ikaw ay talagang Kanya. Tandaan po ninyo, isang katuruan lang po ang aakyat sa taas po. Hindi pwede maging dalawa, hindi pwede maging tatlo. Isang katuruan lang po. At doon tayo sumide doon sa katuruan ng ating Lord ngayon na itinuturo ng ating iglesia. Kanya-kanyang katuruan yan. Iba-ibang churches, kanya-kanyang katuruan. Dito kayo nilagay ng Lord. Anong katuruan dito? Yun. Asundin po natin. Para magtunog ng trumpet ng Lord, magkakasama po tayong lahat. And honestly speaking, maging aware kayo sa mga nangyayaring yan.
Mamaya, hindi natin alam kung ano mangyayari. Just sa rally na yan, hindi natin alam kung ano mangyayari. Hopefully, nag-pray ako kanina talaga. Lord, sana po panatiliin mo yung mabuting rally dito sa Luneta. Kasi diyan magra-rally yung mga religious group. Talaga sa kanila, para sa corruption lang talaga, pray nila ang bansa. Maganda po yung kanilang rally na yun. Pero hahaluan po na iba. Pababain yung presidente, pababain ganito, hahaluan ng ganun po. Yun na hindi na maganda. Pinag-pray ko kanina sa Lord talaga. Lord, sa parte po ito, lahat po ng ganun ang kaisipan, huwag mo pong paratingin. Huwag mo pabayaan dumating sila. Huwag mo pabayaan makiisa sila dito, guluhin itong gagawin ito. Huwag po, Panginoon. Pinag-pray ko, maigit na ka na huwag magkagulo. Kasi maganda naman yun eh. Prayer rally talaga. Pinag-pray ang corruption ng bansa. Alam niyo, kung pagbibigyan pa ng Lord itong bansang ito, yung ginagawang yan ng presidente na nililinis lahat. Biro mo, ihayag mo yung corruption ng gobyerno mo. Sa ibang presidente, tinatago yan, nilulutas na, palihim yan para hindi mabulgar yung kanyang administrasyon pala, corrupt. Siya hindi. Sabi pa niya, mahiya kayo. And that's true. Ibig sabihin, lilinis. Pag nilinis yan, maniwala kayo. Ang ganda ng buhay po ng mga taga-Pilipinas. Kasi yan, kahit na sabihin mong bumuti pa yan, sandali lang po yan. Pansamantala lang po yan. The real truth, o yung truth, lilitaw pa rin po. We are heading in that direction. Sa 7 years, tribulation po, papunta ang world. Kaya patikimin tayo ng Lord na gano'n, you know why? There's only one reason para kumalat ang gospel dito sa ating bansa o sa buong mundo. Para kumalat lang po. Yun lang ang reason, no less, no more. Dagdag na lang, gaganda yung bansa, gaganda kita ng mga tao, dagdag na lang po yun. Pero pinaka-main reason kanya gagawin ng Lord para kumalat na mabilis. Kasi ako naniniwala, yung sinasabi niya na yung gospel of this kingdom, kailangan may preach. Anong gospel? Yan ang tanong. What gospel? And what kind of gospel? Yung bang ganun? Maniwala ka lang, tawagin mo siya, ligtas ka na. Yung ba? Unfortunately, para sa akin po, at sa mga one God people, hindi po yun. Hindi po yun. You have to repent. You must be baptized. You must receive the gift of the Holy Spirit. Kompleto po yun. Nagrepent ka, nalinis ka, nabaptize ka, nilibig ka kasama ng Lord, tumanggap ang Holy Spirit, may power ka na. Kompleto po yun. Hindi pwedeng, Lord, niniwala ako. Hindi pwedeng gano'n. Ang number one dyan, maniniwala ka, of course. Maniniwala ka sa gospel, namatay, nilibing, nabuhay, and after that, you have to obey the gospel of salvation. Kaya itong parting ito, pinalam lang ng Lord sa atin ito naging topic natin ngayon. Para sa ating Holy Communion, habang nagko-communion tayo, alam mo na meaning yan. Pag nag-communion tayo, that means you belong to Christ. You belong to the Lord Jesus Christ. At kaisa na tayo. Hanggang sa mag-rapture, kaisa tayo ng ating Panginoon po. Everybody shall praise the Lord. At tayo umawit. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa.
received from the Lord, that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Diyos na nasa langit, salamat po sa pagkataong itong binigay mo sa amin na kami magsanta Cena, O Lord. Muli, O Diyos, madadama namin na kami para sa iyo, Panginoon. Tayo po yung iisa, Panginoon. Kami ang katawan mo, ikaw ang pinakaulo ng Iglesia, Ama. Tulutan mo, O Diyos, na hindi kami mapahiwalay sa iyo, Lord. Kundi ito yung kakainin naman itong tinapay na ito ay malagay sa aming kaisipan, O Diyos, na ikaw ay pirmi namin, dapat kami makiisa, pirmi sa iyo, O Lord. At tayo dapat maging iisa, pirmi sa lahat ng bagay, Ama. Salamat po, Panginoon, pakalinisin mo kami. Bago namin ganapin ito, linisin mo ang puso't isipan namin, O Diyos, upang sa ganun maging karapat dapat po dito sa tinapay ng buhay na ito na nasa aming mga kamay. Sa respond ito, sabay-sabay natin isubo yung tinapay ng buhay. And in the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, and this do as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay natin itaas ang sagisag ng dugo ng ating Lord. Diyos na nasa langit, sa pagkataong ito po, muli itinataas namin sa iyong sagisag na yung dugo na naglinis sa aming kasalanan, Ama. At muli, hinihiling namin, O Diyos, linisin mo muli kami. Ano man ang karumihan sa aming puso't isipan, O Lord, ay tanggalin mo po sa oras na ito. Sa aming pag-inom na ito, Diyos, ay maging malinis kami lahat sa iyong harapan, Ama. Maraming salamat sa sacrifice mo sa cross of Calvary, Panginoon ko. Maraming salamat sa dugo na pinanlinis mo sa aming kasalanan, Lord. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name, sabay-sabay natin, amen. Praise God, mga kapatid. Maraming salamat sa ating Panginoon sa privilege in partaking, of course, the Holy Communion. At sa lahat po ng ating po mga guests, first-time viewers, first-time visitors po, ngayon po ay kinausap po tayo at hinihimok po tayo ng ating Panginoon to be on the Lord's side. At ngayon po yung tamang panahon para maging firm sa ating pong stand at piliin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At yan po'y magsisimula sa pamamagitan ng pagtanggap po sa ating Panginoon or accepting Him as your personal Savior and believing in His gospel for you to be saved. Kapag sinabi po natin salvation, so please listen to me sa mga bisita na nandirito. Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you have been saved through faith." Malinaw po na sinabi ng talata, "We are saved by grace through faith." Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan yung pong kanyang kamatayan. Siya'y namatay, siya'y inilibing, siya'y nabuhay naman po sa after 3 days. Na kailangan tayo po'y maniwala. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y naniwala, tayo po'y nanampalataya, wala na tayong gagawin, hihinto at tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, "What will be the end of those who do not obey the gospel of God?" Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed
Pag tayo nananampalataya, tayo naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi din po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi kailangan ito po'y lakipan po natin ng pagsunod. Kaya lang po ang tanong is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko, kahit pakiramdam mo, ang dami mong nagawang kasalanan, marami kang nagawang mali sa harapan ng ating Panginoon, mabibigat na kasalanan. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso. Yan po ang inidinan ng Panginoon. Yung ating pong taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, as long as andun po yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. Yan din po, papasok yung pong death to sin. So yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautisman sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po'y papatayin naman po natin ang ating pong makasalanan sa pamamagitan ng repentance. Pangalawa, siya naman inilibing, tayo naman po'y ililibing naman po natin ang ating pong makasalanan sa pamamagitan po ng water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan. Kundi ito po'y pag-alis po ng ating pong mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po'y nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. Tayo naman po'y papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo'y mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, hindi po sa Titus 3:5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na nandito. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Maliit na kahinaan, malaking kahinaan, kahinaan pa rin sa ating Panginoon. Yung minsan, binipilit natin magbago, isa, dalawang ba, perhaps bad habits, bad attitude, yung mga hindi magagandang bagay, pag-uugali, pinipilit natin alisin. Pero bumabalik tayo sa dati. Pabalik-balik, magbago sa sandaling panahon, bumabalik ka rin sa original mo. Pero you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses para magtuloy-tuloy po yung ating pong magbabagong buhay. Kaya po sinasabing tayo po'y nabago na po or yan pong transformation at regeneration. In fact, yan din po yung magpapaalala po sa atin to do the will of God or makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa atin. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that's the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandito, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? And can you kindly whisper a short prayer to the Lord? Sabihin mo lang sa ating Panginoon, Lord, patawarin mo po ako, I'm sorry. Kung meron man po ako nagawang kasalanan sa iyo, humingi po ako ng tawad. Kung marami man po akong mali, patawarin mo ako. Just whisper a short prayer to the Lord. Telling Him how sorry you are. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo, nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa mga bisita po namin? And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit yung panalangin to, andun taos puso na tayo po yung nagsisisi sa ating po mga kasalanan, at tayo po sa likod, tapat natin yung kamay po natin sa kanila. So please repeat after me sa mga bisita po na nandito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay.
at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. And on your right, sa kanan po ninyo, pwede pong sumunod po kayo dun sa green flag. Meron po lang i-share sa inyo in a more detailed manner. Huwag po kayo maglala, wala pong bayad yan for the second step. Dun po sa green flag, sunod lang po kayo. Samantalang sa atin naman po mga first-time viewers, andyan naman po ang ating pong FB page, ating pong mga telephone numbers. Pwede po kayong mag-contact dyan, tumawag dyan, or mag-iwan lang po na mensahe po sa ating pong FB page. So sa pagkakataon po ito, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Praise God. Thank you. Thank you, Pastor Lud. Salamat po sa Panginoon sa matagumpay po natin na pagdalo sa gawain. Tayo po ay muling nakakain ng salita ng Diyos. Amen. Alright po, tayo po ay dadako na sa ating pong offertory. Luke chapter 16 verse 10. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Purihin po ang ating Diyos, lagi na lang po tayo na nasusubukan pagdating po sa mga maliliit na bagay. Sa harap ng Panginoon, ang pera po ay maliit lang sa Kanya. Mas malaki po talaga yung kayamanan panlangit. Kaya ang sabi niya, kung mapagkakatiwalaan ka ng maliit na bagay na ito, mapagkakatiwalaan ka rin ng mga kayamanan na panglangit. Kaya gusto po natin na huwag tayong masubukan ng Panginoon pagdating sa pera. Kung kinakailangan natin ibigay ang para sa Kanya na dapat naman para suportahan ang gawain, ibigay po natin sa ating Panginoon. Sapagkat hindi natin alam kung hanggang kailan pa natin may papakita sa Panginoon ang ating taos-pusong pagmamahal. Nobody knows what will happen in the future. Amen? Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give na naka-flash po on the screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And please block your schedule as we gather for our next congregational fasting on October 11, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. And we're excited to announce God's call for community outreach, transformation, and enrichment, or the GCOT ministry, which is on the rise in Pasay at Andres Bonifacio Elementary School. And we will conduct a medical mission on October 18, Saturday, from 2 to 6 p.m., while meron naman po tayong family day and mini concert on October 25 from 2 to 7 p.m. For the medical mission, you may support through donation of diagnostic equipment and medications. You can also participate by becoming a volunteer. Please coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen or visit the Bethesda main station. Meanwhile, for GCOT CAS sponsorship, you may contact Elder Wayley Santos. You can also coordinate with our church admin department for in-kind donations. Ang lahat ay magsabing, ang Diyos ay mabuti. Alam po ninyo, isa pong napakagandang katuruan ang binigay ng Lord sa atin through Bishop. Just imagine, di ba, kung minsan kung wala tayong alam, tapos may kapatiran na ito yung mga ginagawa na kinakailangan palang layuan siya. Kasi bakit? Yun ang utos ng Lord. Stay away from them. Bakit? Baka mamaya isang araw makita mo, ganun ka na rin sa Kanya. Kung magsalita, disrespectful. Yun naman ay doon sa mga Christian na ika nga ay nakitaan mo ng hindi maganda sa lahat ng mga sinabi. Pero sabi niya,
Pero yung mga hindi naman Christian, wala namang problema yon. Siyempre, patuloy ka mag-share ng Word of God sa kanila. Amen po. Ninilinaw ko lang po yan. Baka mamaya pati yung mga hindi Christian, ganun din, layuan nyo. Hindi po. Yung mga kasi yun yung mga tumanggap na kay Lord dapat na niyang ipamuhay ang salita ng Diyos. Pero bakit hindi niya pinapamuhay? Doon lang tayo lalayo. Stay away from them. Dahil bakit? Baka sang araw, katulad na rin tayo nun. Nakapangihinayang ang pagkakataon natin para sa kaligtasan. Iko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Napakagandang topic po at napapanahon. Dahil kung minsan po ay hindi namin alam kung ano dapat namin gawin sa isang kapatid na nawala sa pananampalataya. Nakita na namin, Lord, na napaparool. Wala po kami magawa kundi mag-stay away from Him dahil yun po ang turo mo sa amin. We will be silently praying for them, Lord. Kaya dalangin namin, Lord, lahat ng mga ito nakilala namin, Lord, sa aming isip, sa aming puso. Pinapanalangin namin sila, Lord, na kahabagan mo. Tulungan mo po sila, Lord, na mabuksan muli ang pintuan ng langit upang makapasok. Nahihirapan po pumasok, Lord, dahil sa lahat ng mga bagay na gawa ng laman. Ngayon, nagturo ka, table of transparency. Gusto mo na marunong kami pumili kung saan kami lalagay. Lord, tulungan mo po kami na lagi naming gamitin ang wisdom sa pagpili. Which is better, which is good, doon po kami. Dahil pinakita ng mga Levites habang nagsasalita si Moses, sila ng mga manggagawa ng Lord at panig kay Lord ay doon pumunta sa gawin ng Lord's side. Kaya Ama, lagi may pagpili. Wisdom na tinuro mo sa amin, pamuhay po namin, O Diyos. Hinihiling namin, Lord, ang iyong basbasan mo ang kaisipan ng iyong mga anak. Bigyan mo lagi ng wisdom kung paano mapagtatagumpayan ang mga pagsubok na naiharap sa kanila. Ganon din po ang mga piskal na pangatuan, ingatan mo sa lahat ng gawa ng devil. Ganon din po ang kabuhayan, Lord. Patuloy mo ibuhos ang masaganang pagpapala. Dahil alam po namin, Lord, nakasama ka namin. Dalangin namin ang aming bansa, Lord. Pagpapalang espiritual, pagpapalang financial. I-boost mo, Panginoon, sa bansa namin. Tulungan mo po ang mga leaders, Lord, na mag-isip sila ng paraan kung paano mananagana ang bansa at mag-stay away from ano pa mga bagay na mga kapinsala sa bawat isa. Ganon din ang aming church, pinapanalangin namin, Lord. Alam mo, Lord, napukpok din kami sa soul winning. Dahil alam namin, Lord, na ito ang kalooban mo. Pagpalain mo po ang lahat ng mga evangelism program namin, Lord. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo rin ang alit handog ng mga anak at ang mga lumapit sa harapan po, nawa ay lahat sila ay mabautismuhan at manatili po sa iyong katuruan. Salamat po sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. Blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page.
We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Church is for everyone. Whoever you are, God is inviting you to church. Come and join us at our on-site worship service this Sunday at the Cuneta Astrodome. Service begins at 9 a.m. Be spiritually renewed. Join us as we come together for our congregational fasting on October 11, Saturday, 9 a.m. at Star Mall, Edsa Shaw. Let us seek God in prayer and fasting as one body, drawing closer to Him and strengthening our faith. We're excited to announce God's call for community outreach, transformation, and enrichment, or the G-Code Ministry, which is on the rise in Pasay at Andres Bonifacio Elementary School. We will conduct a medical mission on October 18, Saturday, from 2 to 6 p.m., one family day and mini concert on October 25 from 2 to 7 p.m. Your support is needed for our medical mission through donation of diagnostic equipment and medications. We're also looking for volunteer doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen or visit the Bethesda Main Station every Sunday. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Wayley Santos or please coordinate with our Church Administration Department for other in-kind donations. Attention, 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It's the perfect place to hold your 1FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the press room beside the baptism area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday. Don't miss out! Get your hands on ABC's exclusive merch, which include UV foldable umbrella with Bible verse for only 350 pesos. J-type umbrella with Bible verse also for 350 pesos. Foldable tote bag with Bible verse for only 250 pesos. Limited stocks only. Avail yours now. Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to wrap your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Our garage sale is now parking at the right corridor every Sunday. Come by, browse, and find some great deals while supporting our cause. We also have Trade Now, Pay Later opportunity to become a security guard.
Please refer to the screen for details about the qualification, required documents, and how to apply. Remember all He's done.